And lastly, number 3, God's grace is enough to transform you. Sabi sa 2 Samuel 9, verse 9, tinawag ni David si Siba at sa harapan niya ay sinabi, ibibigay ko sa apo ni Saul ang lahat ng ari-arian niya at ng kanyang sambahayan. Kayo ng inyong mga anak at mga alipin ang magbubungkal ng kanyang lupain. Aalagaan ninyong mabuti upang mag-ani ng sagana at magkaroon ng sapat na pagkain ang sambahayan ng iyong Panginoon. Ngunit si Mephibosheth ay sa akin sasalon ng pagkain. Ang mga anak ni Siba ay 15 at 20 ang kanyang mga alipin. Kaibigan, ang biyaya ng Diyos ay magbabago sa iyo para maging isang tao na dinisenyo niya. Dahil sa biyaya ay mababalik ka sa iyong relasyon sa Diyos. Siya ang iyong magiging tatay sa langit. Ito ang totoong identity mo. Kaya lang ikaw at ako ay napahiwalay sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Maaaring si Mephibosheth ay nangarap din. Marahil inisip niya, ano kaya kung hindi namatay ang lolo kong si Haring Saul? At ang naging sunod na hari ay ang tatay ko si Jonathan. Wow, siguro nasa palasyo ako ngayon. Now, ito yung grace. Mula sa palasyo, ay tinignan at inalala siya ni David. Ibinalik ni David ang kalagayan ni Mephibosheth sa palasyo. Na-realize ko, tayo din ay kabahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya lang, napahiwalay tayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Sabi sa 2 Samuel 9:11-13, sumagot si Siba, masusunod pong lahat ang utos ninyo, kamahalan. At mula nooy kasalo na ni David si Mephibosheth, parang tunay na anak niya. Si Mephibosheth ay may bata pang anak na lalaki na ang pangalay Mika. Mula nga noon, ang buong sambahayan ni Siba ay naglingkod kay Mephibosheth. Kaya si Mephibosheth na pilay ang parehong paa ay nanirahan sa Jerusalem at kasalo ng hari sa pagkain. Wow, grabe. Hindi lang siya nagkaroon ng posisyon sa kaharian, kundi naging kabilang pa siya sa pamilya ng hari. Kaibigan, ang grace ng Diyos ay hindi ka lang gagawing servants o royal priesthood, kundi gagawin ka nitong bilang anak ng Diyos. Ikaw ay magkakaroon ng personal na communication sa iyong tatay sa langit. Ang grace ang magbibigay sa iyo ng kakayahan na marinig at maunawaan ang tinig ng ating hari, ang Panginoong Hesus. Si Mephibosheth ay kinakain niya kung anong kinakain ng hari. Kaibigan, kung tinanggap mo ang grace ng Diyos, ikaw ay kabahagi na sa kanyang hapag. Pwede mo siyang makasama araw-araw. Pwede mo siyang makausap araw-araw. Pwede mo siyang maka-fellowship. Ang relasyon natin sa kanya walang hangganan. Si David, binigay niya kay Mephibosheth ang grace. Hindi one time, big time. Kung hindi, ito ay magiging tuloy-tuloy hanggat siya ang hari. Si Mephibosheth ay hindi kailangan mag-alala na baka mamaya ay may magpaalis sa kanya doon sa kaharian. Kaibigan, kung ikaw ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos, ay walang magpapaalis sa iyo sa presensya niya. Ang buhay na walang hanggan, na meron ka ay walang katapusan. Ang pagkahirang niya sa iyo bilang anak, walang katapusan. Kaibigan, tandaan mo ito, na ang grace ng Diyos ay matatanggap mo lang sa pamagitan ng pagsasakripisyo ng Diyos sa kanyang anak. Hindi na-receive ni Mephibosheth ang biyaya dahil sa kanyang mga gawa. Hindi dahil sa naging mabuting mamamayan siya sa kaharian ni David, kung hindi natanggap niya ang grace dahil sa ginawa ng kanyang tatay, si Jonathan. Sa ginawa ni Jonathan kay David. Sabi sa 2 Samuel 9:7, gusto kitang pakitaan ng kabutihan dahil sa iyong amang si Jonathan. Kaibigan, sa ganun ding paraan, hindi natin matatanggap ang favor ng Diyos dahil sa ating mabubuting gawa, kung hindi matatanggap natin ang favor ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus at hindi tayo. May nagsabi, ang grace daw ay God's reward at Christ's expense. Kaibigan, ang grace ay hindi mo pagtatrabahuhan dahil pinagtrabahuhan na ito ng Panginoong Hesus. May isang kwento tungkol sa isang minero na lumapit kay Campbell Morgan. Sabi ng minero na nahirapan siyang maniwala sa pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi niya, masyado namang cheap yan, masyadong mura ang kapalit, mananampalataya ka lang sa Panginoon at tayo ay patatawarin, ililigtas. Sabi ni Dr. Morgan, nagtrabaho ka ba sa minahan ngayon? Paano ka umakyat sa ilalim ng hukay? Sumasakay ako dun sa cage
And then sabi ni Dr. Morgan, anong binayad mo sa cage? Wala. Sabi ng minero, hindi ka ba natatakot na magtiwala sa cage na wala ka namang binayad sa kanya? Sabi ng minero, oo, wala akong binayad, pero hindi yan cheap. Malaki ang binayad ng kumpanya namin para gawin yung cage na yan at hilahin kami palabas sa hukay. Alam mo, pagkasabi ng minero, nung katotohanan na yon, agad niyang naisip na ang kaligtasan ay hindi din cheap. Kung hindi, napakalaki ng binayad ng Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan. Kaibigan, niyayakap mo ba at tinatanggap ang grace ng Diyos para sa iyo? Kung tinanggap mo ang grace ng Diyos, ay ito ang magbabago sa iyo. May isang bata ang inampon ng isang mag-asawa. Kaya lang sa tuwing pupunta sila sa Disneyland, ay iniiwan nila itong kanilang ampon. Pero sinasama nila yung kanilang mga tunay na anak. Ang dahilan nila kasi yung bata daw hindi nagbe-behave. And then yung bata sa isip niya, kaya hindi siya sinasama sa Disneyland ay dahil nga sa kanyang mga ginagawang mali. At dahil sa paulit-ulit na nangyayari ito, ay nagdesisyon yung mga nag-ampon sa bata na ibalik siya sa bahay ampunan. At itong bata isang araw ay inampon din naman ng isang mag-asawa. Alam nung tatay na gustong-gusto nung bata na pumunta sa Disneyland. Kaya nagplano ito ng family vacation doon. Kaya lang, nagsimula na rin niyang maranasan yung kakaibang ugali nung inampun niyang batang babae. Siya ay nagnanakaw ng pagkain kahit na pwede naman siyang humingi. Siya ay nagsisinungaling. Iniinsulto niya ang kanyang mga kapatid at sinasaktan. At habang malapit na yung araw ng pagpunta nila sa Disneyland, ay lalo pa itong nagiging pasaway. Isang araw ay tinawag siya ng tatay. Sabi niya sa kanyang tatay, alam ko na sasabihin mo sa akin, hindi mo ako isasama sa Disneyland. Dahil hindi ko napasahan yung pagiging isang mabuting bata. Alam mo, naisip ng tatay, oo, kapag hindi ka nagpakatino, hindi ka namin isasama sa Disneyland. Pero alam mo, naisip din niya, teka, hindi ito God's grace. Kaya sabi niya sa bata, ito bang pagpunta natin sa Disneyland ay gagawin natin dahil sa tayo ay isang pamilya? Sabi nung bata, opo. Then, sabi ng tatay, kasama ka ba sa pamilyang ito? And then, sabi ng bata, opo. Sabi ng tatay, then, kasama ka sa ating lakad. Oo, may mga consequence ka sa mga gagawin mong mali. Pero ikaw ay parte ng ating pamilya. At hindi ka namin iiwan. Alam mo, simula noon, nag-improve ang ugali ng bata. Hanggang sa makapunta sila sa Disneyland. At habang sila ay nasa hotel, pagkatapos nilang pumunta sa Disneyland, sabi ng bata, Daddy, sa wakas nakapunta ako sa Disney World. Pero hindi dahil naging mabuti ako, kundi dahil ito ay sa iyo ako. I am yours. Kaibigan, pwede mo sabihin sa Diyos na, Father, kabilang ako sa iyo, I am yours. Niligtas mo ako at makikita kita sa langit, pero hindi dahil sa naging mabuti ako, kundi dahil sa iyo ako. I am yours. Hindi dahil sa aking good works, kundi dahil sa iyong grace sa ginawa ng Panginoong Hesus na pagbabayad sa aking kasalanan sa krus. Kaibigan, maring hindi ka sigurado kung ikaw ay parte na ng pamilya ng Diyos. Maring natatakot ka dahil ang dami mo nang ginawang kasalanan. At maring inisip mo na hindi na ako tatanggapin ng Diyos. Kaibigan, huwag ka mag-alala. Ang grace ng Diyos hindi nakabase sa iyong ginawa. Ngayon din ay patatawarin ka, tatanggapin ng Diyos kung mananampalataya ka sa Panginoong Hesus na siya ang nagbayad ng iyong mga kasalanan. Ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo ito sa Kanya. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan, patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko na yung aking puso. Pumasok at manahan sa akin, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Sa biyaya mo ay tulungan mo ako na ibigay ko yung aking buhay sa iyo. Amen. Sa ating pagtatapos ay iiwan ko ito sa inyo. Sabi ni Timothy Keller, if you have a small view of your sin, God's grace will be small to you. Kaibigan, kapag ang tingin mo sa kasalanan mo ay maliit, hindi mo ma-appreciate ang grace ng Diyos sa iyo.
Kung yayakapin mo yung katotohanan na ikaw ay makasalanan, ang sabi sa Bible, if you break one, you break all. Ang hindi mo pagtupad sa isa ay hindi mo pagtupad sa lahat ng kautusan. Kaibigan, kung ganito yung pananaw mo sa kasalanan, magiging malaki para sa iyo ang grace ng Diyos. Dahil iisipin mo na wala kang magagawa para hindi makagawa ng kasalanan. Kaya sa halip na umasa sa sarili, aasa ka na lang sa Panginoong Yesus. Tandaan mo, God's grace is enough to rescue you. Ang grace ng Diyos ang magliligtas sa iyo at magbibigay ng buhay na walang hanggan at hindi ang iyong mabubuting gawa. Pangalawa, God's grace is enough to secure you. Ang security mo'y manggagaling sa Diyos. Aabutin ka niya. At kapag naabot ka niya, ay hindi ka niya bibitawan. Ang security mo'y wala sa dami ng ari-arian mo, kundi ang security mo ay nasa grace ng Diyos sa iyo. Pangatlo, God's grace is enough to transform you. Ikaw at ako'y galing sa kadiliman. Ikaw ay inilipat na sa kaliwanagan, sa kaharian ng Panginoong Yesus nung ikaw ay nanampalataya sa Kanya. Kaibigan, ikaw ay bago ng nilalang. Huwag ka nang bumalik sa dati mo, tinransform ka na. Tanggapin mo araw-araw ang biyaya ng Diyos sa iyo. At kapag ginagawa mo ito, ay masasanay mo ang iyong sarili. Magbubunga ka ng godliness at yung buhay mo magbibigay ng karangalan sa Panginoong Yesus. God bless.